Yung USB, okay, yung USB, bakit ba ako nagdala ng USB? Kasi 'di ba, sabi ko, bakit yung itong mga pinagpalang party list, ilan lang sa pinagpalang party list. Kunyari, yung Ako Bicol, na kung saan party list si Saldi ko, meron siyang projects na naipasok doon sa BICAM, pero hindi to rinilisa. Pero naka-record sa GAA na meron siyang 2,295,000,000 worth of projects under Ako Bicol. Okay? Na dinala sa kung saan distrito. Ang BHW party list sa pamangkin niya to kay Angelica. 2,064,000,000. Wow. Okay. Nakapangalan kay Congressman Saldico as Saldico, no? Kasi doon makikita mo 'yan eh. Makikita mo kung sino yung proponent o sino yung request o requestor, proponent, proposer at saan distrito pumunta, di ba? So, under Saldico as proposer is 13,803,693. Ngayon, sinabi ko yung figures. Kaya hindi ko alam ba takot sila sa USB. Kasi baka kaya ko lang in-itemize yung kasi baka sabihin na inimbento mo lang yan eh. Di ba? So doon nakasulat per project, anong title, magkanong amount, saan distrito napunta. Okay, so ayun mga kababayan, narinig natin si Congressman Toby Chanco. At tungkol doon sa USB, naalala ko yan. No? Napanood ko yung kanilang naging anuhan dito ni Congresswoman Garin. Kasi yung USB ay gustong ipa-play ni Kong Toby. Yung pala, wala naman palang dapat ikatakot doon. At yan nga, bidang-bida talaga itong si Representative Saldico. Naalala nyo, noong sinabi ni VP Sara, no, na sinabi niya noon na 2 tao lamang ang may hawak ng budget, pagdating sa budget, no. Yan nga, binanggit niya si Saldico at yung kanyang boss, yung kanyang pinakasasandalan. Alam mo, ito si Congressman Saldico gustong ipatawag ito sa sa next hearing nila diyan sa House, pero kinontra yan ni Benny Abante at yung iba pa mga mga kapwa kongresista ay kumontra diyan. Ayaw nilang ipaharapin diyan. At ito ho ang balita ngayon. May mga kumakalat kasing balita, nawawala si Saldico. Na sinasabi tumakas na si Saldico, hindi na mahagilap. Nasaan na kaya 'yon? Meron ako ngayong nakitang post mga kababayan. No, pinost ito ni Ma'am Rowena Guanzon. Ito ho yung i-up ko. Teka, ibaba ko lang 'to. Remove ko. Tapos ito. Yan. So, etong post na ito, 3 hours ago, pinost ni Ma'am Rowena Guanzon. Ang caption nito, hindi pa nagpapalit ng administrasyon, may ganito na. Nag-get nyo ba yung ibig sabihin dito ni Ma'am Rowena Guanzon? Kasi di ba, usok-uso noon, no, ng mga nagdaang mga administrasyon, na after matapos ng kanilang termino, yung iba nagkakasakit, di ba? Naalala nyo si dating presidente Erap, si dating presidente Gloria Arroyo, di ba? Ngayon ito, matindi kasi hindi pa naman daw tapos ang termino ng administrasyong ito o hindi pa nagpapalit, eto na nga ho ang balita. Post from Manila Bulletin. According dito sa post ng Manila Bulletin, Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. has given more details about his fellow nominee Representative Saldico. Yan. Saldico has heart illness. Unclear when he'll come back to the Philippines. So wala dito talaga si Representative Saldico sa Pilipinas pala. At totoo pala yung balita na umalis muna si Kong Saldico. No, baka nga talaga totoo may sakit. Pero ito ang masaklap mga kababayan kasi yung mga kababayan natin galit na galit. Sabi dito na nag-comment, ito. Sana ma-heart attack. Pero yung mga kababayan, ipinagpipray ng mga heart attack.
nabanggit din pala do'n sa ano 'no, yung pamangkin kong si Saldico sa BH ano 'no, party list. Alam ko si Ma'am Herrera or si Congresswoman Herrera hindi na pala siya ang nominees do'n 'no, involved din yung ano, eh, yung pamangkin nito, eh. Grabe 'no, na may mga ganitong pantalagayan 'no. Kayayaman na, eh. Anyway guys, hindi naman natin sila pinaparatangan. Ang ano lang kasi 'no, kagaya nito si Saldico ay gustong paharapin sa next hearing na para sagutin yung mga katanungan ng mga ibang kongresista lalo-lalo na nga ho ito si Kong Toby Chanco, si Congressman Ungab at yung isa pang congressman na talagang siya yung, motion para ipatawag nga ito si Saldico pero kinontra yan ni Benny Abante. Oo, kumontra siya diyan, eh. Oh, kasi nga kasama nila sa circle of friends, eh. 'Di ba? Kaya kokontrahin talaga 'yan at, pinagdudahan nga ho. Marami yung nag-react diyan sa ano na 'yan kasi sabi nga nila diyan sa hearing nila na 'yan 'no, walang ano diyan, walang kapwa-kapwa pulitiko basta 'pag may kailangang ano, eh, dapat humarap pero nung lumabas na nga ho sa ano na may ganiyang involved 'no, lalong-lalo na nga ho ito si Kong Toby, si Kong Ungab at yung iba pang mga congressman, eh, kinontra nga nila, pinoprotektahan daw nila ito si ano, si kwan, Saldico. Eh, kaso may sakit nga, eh. Oo, naka-confine yata sa hospital kasi ayon dito sa caption 'no, from ano 'to, Manila Bulletin. Eto si Garbin 'no, si Congressman Garbin siya yung second nominee yata ng Ako Bicol Party List. At, yun na nga ho 'no, ang kanyang sinasabi dito, has heart ailment. Oh, tuloy ang comment dito, eh, "Sana heart attack." Wag naman. Oh, ayan, oh. Sabi ng isa pa nag-comment dito, "Ang mga magnanakaw sa gobyerno ay mahina ang kalusugan at best actors, actresses. Pero yung mga ninanakawan nila na kayod kalabaw, walang karapatan para magkaroon ng disenteng pagkain, kalusugan, bahay at edukasyon. Hustisya para sa lahat na ninakawan." Ito nga ho ang problema, eh, 'di ba? Naalala niyo nung panahong inaano nila si VP Sara, ang yabang-yabang nila 'di ba, patao si VP Sara, paharapin si VP Sara, 'di ba? Pero hindi naman natakot sa kanila si VP Sara, eh, humarap ng ano sa kanila at wala nga silang maitanong kay VP Sara. 'Di ba? Si former President Duterte 'di ba, pinatawag nila noon sa kanilang Quadcom hearing. Eh, si Tatay Digong pa nga ang matapang na naghamon sa kanila na hanggang kinabukasan na sila, 'di ba? Oh, tapos ito si Saldico na gusto ngang mahingan ang kanyang panig 'no, eh, hinaharang nila ngayon. Oh, anong ibig sabihin nito, may pinoprotektahan sila o pinoprotektahan nila ito si Saldico. Oh, ito nga ho si Kong Ungab naman ho, eh, may pasabog na naman ho, kanina sa kanilang budget hearing sa DPWH na kung saan nga ho ay may mga nilabas na naman siyang dokumento. Itong si Kong Ungab siya ho yung nakadiskubre nung blankong Bicam na kung saan nga ho ay pinarating niya kay former President Duterte kaya lalo sila nanggilaiti kay Tatay Digong. Dahil in-expose ni Tatay Digong yang blankong Bicam na yan, na hindi nila nagustuhan. Buking na buking kasi sila, eh. At eto naman ho si Senator Marcoleta, mga kababayan, ay may order na rin ngayon na once na magkaroon uli ng BICAM meeting, eh, kailangan bantayan na. Kailangan tingnan mabuti. May in-assign na siyang magbabantay do'n, hindi ko alam kung NEDA ba o sa DBM, hindi ko maalala 'no, yung kasi nga ho, eh, may mga nangyayari ho kasing palusutan. Oo, para hindi na maulit yung nangyari nung nakaraan na 28 'no, 28 blanko yung nadiskubre na kung saan nga ho ay pinaglalagyan nila ng mga halagang gusto nila. Kaya ho talagang sinasabi nga nitong si Congressman Ungab na itong 2025, national budget o ano, eh, pinaka-most corrupt sa kasaysayan ng ano, mga nagdaang
Congress. Kasi nga ho, sabi niya, sa tagal-tagal niya na ho na naging congressman, ngayon niya lamang naranasan, no, na may ganitong klaseng pang ano, pangkukupal. Kaya pinaka-most corrupt budget 'to itong 2025 at mukhang totoo nga, tingnan niyo nangyari ngayon. Mga kababayan, yung DPWH, no, binadgetan nila ng mahigit 1 trilyon. Tapos ano, nag-ano ngayon, anuhan ang mga kontraktor. Yung mga kontraktor ang nanagana, yung Diskaya nga nilusob na, binulabog yung kanyang bahay, eh. So, marami ngayon galit na galit sa Diskaya dahil sa nadiskubring mga pero hindi pa rin naman natin sila pina-ano dito kasi under investigation pa rin sila, right? Kaya lamang po mga kababayan, marami ho kasing katanungan din sa kanila na malalaman natin yan next Blue Ribbon Committee. Kanina ho napanood ko lang sa balita na ang bahay ng mga Diskaya ay pinagbabataw ng mga rallyista at talagang galit na galit sila. Ang balita natin yung mga luxury cars nitong mga Diskaya, tinago na raw, inilipat na raw, hindi na mahanap. Baka natakas sila na biglang bawiin sa kanila. May napanood pa nga akong video na kung saan nga nag-celebrate ng Christmas party itong mga Diskaya. Grabe, sobrang bongga talaga mga kababayan. Grabe, talagang magarbong. May mga celebrity pa, may mga sikat na mga awit pang inimbitahan, no. Anyway, no, dito tayo sa ano na ito, sa expose naman ni Congressman Ungab. Ewan ko kung napanood niyo 'to kanina doon sa kanilang budget hearing, no. Yun nga, pinakita niya ito doon sa ano at ang kaanuhan nga doon, si Secretary Vince Dizon. Bago siya yata ang talagang bagong secretary ng DPWH kasi ito si dating Secretary Bunuan, nag-resign na o tinanggal ba? Hindi malaman, eh. Marami rin ang nagduda, bakit bigla-biglang tinanggal, bakit biglang-biglang nawala, ano, bakit daw hindi muna siya paharapin sa investigasyon kasi siya ang dapat na managot sa mga katanungan ng committee ni Senator Marcoleta. Pero nung isang araw yata dumalo pa siya sa ano, sa hearing ng House, eh. So, dapat na talaga kahit na siya ay resign na, siya ang sumagot sa mga katanungan. Kaya lamang ho isinalang nila yung acting secretary. Anyway, mga kababayan, eto ho yung ano ni Congressman Ungab. Panoorin ho natin ito kanyang pasabog na ito. Ibaba ko lang 'to, ha. Yan, eto ho. Ng Umpisa natin, ha. Umpisa natin 'to. third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. Nakita niyo, kapal yan, ha. Kapal yung hawak ni Kong Ungab na yan, oh. You know what happened pagdating sa GAA? Pagdating sa GAA, this is now the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Grabe, no? Kinatay, no? Grabe talaga. Kinatay! Ito yung ginawa. As is, yung proposal, National Expenditure Program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion, nandito, nilagyan ko ng marker. GAB 1, first reading, faithful copy, nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Alam nyo, ganitong mga klaseng politiko talaga yung dapat na i-ano yan, no? Kasi kapag meron siya mga gustong tuklasin, no? Talagang nananaliksik siya, mga kababayan. Tingnan nyo naman yung mga hawak niyang libro na yun, pagkakakapal. Inisa-isa niya talaga yun. Kaya dapat ganun din ang ating presidente pagka nagbibito ng GAA report, kailangan isa-isahin niya para walang makalusot na mga palusot. Dito mga blanco-blanco, walang makalusot. Diba? Pinagdudahan din yung pagbito ng presidente. Sabi nga nila, posible daw na hindi makita ng presidente yun kung inisa-isa niya yon.
Sabi din ni ni Attorney Vic Rodriguez, kung tutuusin daw may kasalanan ang presidente kung bakit nagkaganyan-ganyan ang budget, kung bakit marami ang nakanakaw. Dahil hindi niya binusising mabuti di umano ang ang pag-veto diyan sa GAA report na 'yan. Oh. Kaya hindi raw hero itong si BBM Hindi siya ang bayani. Pinangangalandakan nila. First time daw na ang presidente ay natuklasan niya ang mga anomalyang flood control na yan. Sa kanya lang naman nangyari kasi yan eh. Hindi naman yata sa mga previous president, hindi naman nangyari yan. Sa kanya lang. Kasi binahina nila si presidente natin eh. Diba? Kinaya-kaya nilang presidente natin. Akala nila siguro ang presidente natin tutulog-tulog sa kangkungan eh. Maaring may nagbulong sa presidente, Mr. President, kailangan gumawa ka na kailangan bulabugin mo ito, itong mga contractor na ito, kailangan i-expose mo yan at sigurado bida ka dyan. Yun ho ang nangyari ngayon. Ang tingin nila ngayon kay presidente natin, bidang-bida siya ngayon. Pero sabi nga ni Attorney Vic, wag gawing hero si BBM kasi kung may kasalanan siya dito, talagang meron. Dahil hindi niya binusisi mabuti yung GAA report. Kaya nagkaroon ho ng blanco at yung mga isinupalpal nila doon sa blanco na yun o yung mga pinangtapal-tapal nilang mga halaga doon. Kaya ang laki-laki ho ng naging budget sa noong 2025. Pero ngayon hong 2026 na kung hindi na sila uubra niya. Nandiyan na ho si Senator Marcoleta. Babantayan niya na yan. Nandiyan na yung mga veteranong senador, although naiinis tayo, pero mahigpit ho yan sila pagdating sa ganyan. No, hindi nila kayang palusutan yung mga yan. Okay, tuloy natin ito. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng Chap-Chap Gang dito? Sino ang members ng Chap-Chap Gang? Sino ba yon? Okay, shoutout nga pala doon sa kay PH News. Hiniram ko tong video niya. Nakita ko to sa kanina sa Facebook. Dinownload ko. Tapos, eto na nga lang ang aking reactionan. Although meron akong video talaga niyan, sabi ko ito na lang. Mahaba kasi yung isa. So, ito, ipa-pass forward lang po natin para hindi... Ayan. Teka. Okay, so ito. Pisa natin. Sa 2024 National Expenditure Program, pumasok yung ODA. 21.6 billion. Nandito, ginagyan ko ng tag. 11 projects. Pagdating sa GAB 1, General Appropriation Bill, white book with red letterings. Anyway guys, bago kayo magpatuloy sa panonood nito, ako po nagpapaalala muna sa inyo na mag-like muna kayo habang pinapanood nyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo para naman madagdagan ang aking subscribers. Click nyo na rin yung bell, yung notification bell para lagi nyo updated sa mga ina-upload kong reaction video sa aking mga live stream. At i-share nyo na rin ito mga kababayan, itong video ito sa inyong mga social media platform para marami ang makapanood at malaman nila itong mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Pumasok din, faithful copy, 11 projects, 21.6 billion. Dami. Pagdating sa GAB 3, third reading dito sa House of Representatives, binawasan ng 5.4 billion ang naiwan 16.1 billion. So sa House of Representatives pa lang, binawasan na yung ODA. And you know what happened pagdating sa GAA?
Pagdating sa GAA, this is daw the product of both the Senate, the House of Representatives, at saka sa BICAM. Zero kinatay yung buong ODA. Nakakahiya sa ating mga foreign creditors. Grabe, no? Punta naman tayo sa 2025. Ito yung ginawa. As is, yung proposal, national. Biro niya, umpisa pala nung pag-upo ni Presidente Marcos, nangyayari na yung ganyang katayan. Grabe, no, mga kababayan. Dahil nga ho, no, kayang-kaya nilang palusutan. Ang tanong, may alam ba dito ang ating presidente? Ayoko naman sabihin na wala siyang alam. Ayoko rin sabihin na may alam siya. Bahala na kayo. Expenditure program, 11 projects, foreign funded, 11 total of 27.5 billion nandito. Nilagyan ko ng marker. May marker. GAB 1, first reading, faithful copy. Nandito yung 11 projects. Total of 27.5 billion. Third reading, House of Representatives. Binawasan ng 18.6 billion, ang naiwan 8.9 billion na lang. ODA funded ito. May approved loan na sa mga foreign creditors. GAA 2025. Ayan na. In fairness to the other house, to the Senate, binalik nila yung 300 million. So yung 8.9 na naiwan dito sa House, naging 9.2 billion. Walang binawas pagdating sa Senado, pero ang overall total, ang nabawas is 67% of the flood control budget, which are big ticket. Pag sinabing big ticket, malalaki ito. These are the, kumbaga, superhighway. Dito dadalo yung maliliit. So what happened to the ODA projects? It's very simple. Tingnan nyo lang. Nawala yung big ticket projects at nagsusulputan na parang kabuti yung maliliit na projects. Makita nyo yan sa budget. In other words, gichap-chap yung ODA foreign funded projects pumunta sa maliliit na mga proyekto. So, sino ang members ng chap-chap gang dito? So, I have 3 questions for DPWH. First question ko, kung natuloy sana itong mga proyekto, 2 taon yung 2024 zero budget, reduced by 67%. Please wind up, Honorable Sir. These are very important questions, Your Honor. The public should know this. May mga nag-i-interrupt pa kay kong ungab. Importanteng yan, ipaalam yan. Huwag nang mag-interrupt. First question ko, kung natuloy itana itong mga proyekto na ito, could have this help solve the problems in Metro Manila? Kasi nandito yung Metro Manila Flood Control Project at saka yung Pasig Marikina Channel Improvement. Second, sayang wala si Secretary Bunuan. I'm going to ask him sana dito. Takot na Did Secretary Bunuan reported this to the President? Kasi kung 2024 pa lang, na zero na yung ODA, sana hindi na mangyari yung 2025. Di ba? Last question. Para sa... Ito nga ho ang sinasabi na may kapabayaan din dito ang dating DPWH Secretary. Kung inaksyonan niya agad ito, no, at ipinaalam sa presidente, baka hindi na lumala ang mga nangyaring na yan, mga ghost project na yan. Nagkaganda sana ng mga proyekto yan kung natuloy. Malaking tulong ho yan sa atin, mga kababayan. Naalala ko tuloy yung sa, no, sa Mindanao, no, yung mga nakaplanong infrastructure doon, hindi na rin natuloy. Hindi na kasi binigyan ng pondo Hindi na nilaanan ng budget. Tingnan nyo ngayon. May mga makikita tayo mga tulay na hindi na natuloy. Sayang na naumpisa na yung iba pero hindi na tinuloy. Yan ho yung ikinasasama rin ang loob ni Vice President Sara Duterte. Kasi noong sila ay nangangampanya, ang ipinangako ni BBM ay yung continuity, di ba? Yung mga proyektong naiwan ni PRRD,
na hindi na natapos ay itutuloy ng Administrasyon Marcos. Pero hindi na ho nangyari yan, mga kababayan. Ngayon, eto na nga ho ang nangyari. Napakalala kasi ho, yung mga proyektong ghost o yung mga ghost project na ginastusan, pinondohan, pero wala naman tayong makita. Kaya nga ghost eh. Oo. Ang alam na nga ni Senator Marcoleta, ang ghost nasa sementeryo eh. Nandun ang mga ghost. Pero ngayon ho, ang ghost eh yung mga proyekto nagkalat sa Maynila pero wala naman ho ano. Kanina ho, mayroong viral nga palang photos si First Lady, biktima na, biktima rin ng ano ng kapabayaan ng Diskaya kasi yung kanilang construction ano ang may hawak nung hindi ko alam kung nire-renovate yung isang building na kung saan ho ang First Lady nandoon. Na-experience niya ho na habang nire-renovate tumutulo ho yung ano. Habang siya ay nag-iikot doon ay tumutulo. Meron pa ho tayong napanood kanina. Actually, nung isang araw pa ito napanood eh. Yung isang flood control na biglang gumuho. Saang lugar yon? Sa Gumaca, Quezon. Sino ho ang ano doon, ang representative ng Gumaca, Quezon? Oh, yan ho ay alamin niyo. Dahil kita-kita sa video, walang samaan ng panahon daw yon nung gumuho yung ano na yan, yung flood control na yan. Pero bumigay. Ibig sabihin ho, substandard, tinipid. Para lang siguro sila kumita. Dapat yung kung sino man yung congressman na yun, panagutin niya yung contractor na yon. Pero balita natin under repair. Kasi kailangan daw talaga i-repair yon. May ano daw yun may warranty. Okay, tuloy natin to. Para sa DPWH, can we still avail of those loans? Kasi nagbayad na tayo ng commitment fee. So, Secretary Vincison, I know you are a finance guy also. Sayang yung long term, kaya nga malalaki yun, big ticket, long term project. Saka ito, may study talaga, kumpleto. Pwede ba natin i-reavail yun? At saka yung maliliit na project, yun na lang gawin nating Government of the Philippines counterpart. I hope we can do that. So, yun po, yun lang po ang matanong ko. Sana meron pa akong isang question, hindi ko na lang idagdag. Let's hear from DPWH, Madam Chair. Thank you very much, Honorable Sidungab. Sir, tama po kayo, no? Napaka-importante po ng ating mga flagship projects, no? Gago na po yung mga foreign-funded projects, no? Dahil po, hindi po pwedeng madigay ito. Dahil ang mga digay may kaakibat na dagdag na babayarin. At meron din kaakibat na dagdag na utang. Kaya po talagang priority po yan. At pipilitin po namin na siguraduhin na makahabol tayo ngayong 2026 dito po sa ating mga foreign assisted projects. Kamukha po ng Davao Summer Bridge, halimbawa. Kamukha po ng mga bridges natin dito sa Metro Manila. Meron din pong flood control na foreign assisted project dito sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. So, makakaasa po kayo na pipilit po namin i-preserve at kung kaya po talaga pong pataasin pa ang appropriation natin para sa mga foreign assisted projects natin for 2026. Okay, so ayan ho mga kababayan, eto yung utang. Utang. Naalala ko yung naman ni eto si Secretary Recto utang din ang naging anuhan nila ni Senator Marcoleta. Pero ang tanong dito sa sa mga nangyayari ito, yung bang mga nabistong kung sakali man mapapanagot kaya? Alam nyo, merong nakita kong post si Senator Bato de la Rosa ay may isinusulong na bill o batas sa Senado na kung saan yung mga corrupt na politiko ay dapat ng bitay. Maraming pumapabor at sigurado ako susuportahan niya ng kanyang mga kapwa senador. May ilan makokontra diyan mas marami sigurado ang susuporta diyan sa ni Senator Bato. Hopefully talaga para
maiwasan na yung mga corrupt na politiko, maiwasan ang manghurakot. Yan din ang gusto talagang mangyari ni ni Attorney Vic kung siya man sana ay pinalad na maging senador, no? So mabalik tayo dito kay Saldico, no? Si Saldico kasi ay nawawala nga ho, hindi malaman, sabi nga nila tumakas, pero may nakita nga ho tayong post na kung saan ito si Saldico daw ay may sakit sa heart, no? Baka bigo sa pag-ibig. Joke lang ho yun, ha. Eh, marami hong nananalangin ng hindi maganda. Sana naman ho, doon sa mga nagsasabi na may wag naman. Hindi naman tama yun. Ang gusto lang natin marinig yung panig niya kasi siya ho talaga yung no, hinahanap. Siya yung gustong pasagutin sa mga katanungan, no, ng kapwa niya mga kongresista. Kaya lamang may mga kongresista rin na para bang pinoprotektahan siya. Sana sa susunod na hearing ay magkaroon na rin ng kung 'di ba, magpaliwanag siya kung saan man siya, puwede naman siguro Zoom di ba? Zoom ano ba tawag dun? Basta naka-Zoom. Ah, ano pa, si speaker pala may post din siya tungkol sa mga crop na yan, Ay post pala, hindi pala post, rin siya may naging pahayag din siya. 'No, pero nakita ko lang sa post. So, ayun ho mga kababayan, narinig natin si Congressman Toby Chanco, yung kalagayan ngayon ni Congressman, Saldico na siya daw pala ay naka naka ayun nga 'no, naka-ano sa may sakit sa puso at kung okey na raw, babalik din agad ng Pilipinas. Ibig sabihin si Saldico talagang wala sa Pilipinas. Ano pa, ito si Congressman Ungab na mga talaga namang talaga kuwan talaga siya, mabusisi talaga siya. Sana lahat ng mga kongresista kagaya ni Congressman Ungab 'no, na hindi papayag na may manloko uli sa taong bayan, 'di ba? Kasi niloloko nila ang taong bayan sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pandaraya sa budget sa national budget. Sana ho, hindi na maulit 'yan at sana din talaga mabantayan na yung BICAM para wala nang mangyari pa na blanko. At sana din 'no, itong ating presidente sa 2026 busisiin niyang mabuti para hindi na siya malusutan. Kasi masyado nilang minamahina ang presidente natin, 'di ba? So, wag niya namang pangatawanan yung pagiging weak niya, sabi nga nila. Kasi 'di ba sabi nila, itong presidente natin kasi weak, kaya minamahina siya. Yun ang nangyari ngayon. At eto pa, balita natin yung mga kontraktor, itinutumba. Sino kaya ang may pakana niyan? Siguro yung mga natatakot na sumabit. Kasi etong issue ng Ghost Project, hindi ho ito tatantanan ni Senator Marcoleta. Talagang may papanagot din siya dito. Okay, so hanggang dito na lamang ho mga kababayan ang aking reaction video at sa mga hindi pa ho naka-subscribe ay mag-subscribe na ho kayo at sana ho wag niyo kakalimutan mag-like para naman makarami tayo ng likes. At kung maaari i-share niyo na rin ho itong video ko sa inyong mga social media platform. Maraming salamat mga kababayan hanggang sa muli. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.